And praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuhit, paglululhati, pagpapasalamat para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ganun po, nagbibigay po ako ng dobleng paggalang po. Pagbati po sa ating beloved, honorable pastor, evangelist Wilder Estrada Almeda, the end-time prophet of God, the man of God. Hallelujah. Ganun din po ang patuloy na pag-alaala sa mga dakilang aral at tulong ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Pagbati po sa beloved children po, ng ating beloved parents in the Lord, sa beloved grandchildren, to the beloved children-in-law, and to all beloved Almeda family po. Magandang hapon po sa ating mga minamahal mga kapatiran. At pagbati na rin po ng isang happy 49th year church anniversary po sa ating lahat. Hallelujah! Nasa patuloy na pananalangin, pagluhod ating beloved pastor, inabot po natin ang pagdiriwang na ito ng ating anniversary. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, nakilala po namin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng banal na gawa nito. That was the year 1994. But before po namin nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nandiyan po kami sa karamdaman at sa gawi po ang kahirapan. May sakit po aking beloved mother. Mayroon po siyang heart disease. Aking pong beloved father, gawi po ang kanyang bisyo, ang pag-inom ng alak, paninigarilyo, ngunit higit sa lahat po yung pagsasabong. Alam niyo mga minamahal, yung gabi niyang pagsasabong, nagagawa niya pong itaya sa sabong yung pambili na lamang po namin ng mga gamit sa dating na pasukan. Ngunit sa araw, natagpuan po na aking beloved mother ang banal na gawang ito. Hallelujah. Sa pamamagitan po ng TV program. At sabi niya, nahahanapin niya ang banal na gawain na kanyang napanood. Dahil sa panonood pa lamang, naramdaman niya na pinagaling na siya natin pinakamamahal ng Panginoon Jesus. At ganoon nga po nangyari. Natagpuan niya po ang banal na gawain sa dako po ng Marikina Sports Complex. That was the year 1994. At pag uwi po niya, galak na galak po niya na binalita niya po sa amin na pinagaling po siya ng ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Hallelujah. At kami po, buong sambahayan, dinala niyo po kami sa banal na gawain. Nagpabautismo kami sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano dyan po, binago ng ating pinakamamahal na Panginoon ang aming buhay. Hallelujah. Ako po dati may sakit po akong skin disease. Mula ulo hanggang paa, may sugat po ang aking katawan. Hanggang sa loob po ng aking tenga, may sugat po yan. Ngunit right after po ng bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinagaling po natin pinakamamahal na Panginoon sa aking sakit, aking pong skin disease. Hallelujah. At binago niyo po ng lubusan ng aking beloved Father. Alam niyo mga minamahal, kami po yung apat na magkakapatid na lalaki po kami. Before po namin nakilala ating pinakamamahal na Panginoon sa gabing kahirapan at karamdaman po namin, tila wala po kaming kinabukasan. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon ang nagbigay po ng magandang kinabukasan po sa amin. Yes, at kinabagan niyo po kami na kami po lahat nakatapos po ng pag-aaral na pinagpala po ako natin pinakamamahal na Panginoon na mga tapos po ng engineering at sa kahabagan niya po naipasa ko po ang board exam sa kahabagan niya, hindi po sa ganang aking karunungan, ngunit sa karunungan po na pinagkaloob po na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. And right after po ng board exam, nag-apply po ako agad ng trabaho. And sa kahabagan po ng mahal Panginoon, natanggap po agad out of the hundreds po na nag-apply. Isa po ako sa final 12. Ganun po kabilis sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon. Ngunit lumabas po sa aking medical exam na meron po pala akong pulmonary tuberculosis. May tubig po ang aking baga. Kaya sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kung ano niyo po ang kalooban para sa akin. Kaya nung time na yon, ginugol ko po aking oras sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pagpapagamit po ko bilang isang mga awit that time. And one time dumating po ang invitation upang mag-apply po sa isang government agency. Nandiyan po yung aking pangamba dahil nga po lahat po ng aking medical exam, lahat po sinubukan ko magpa-x-ray talaga pong meron pong tubig ang aking baga. May nakikita pong lamat po sa aking baga. Ngunit nung nag-apply po ako dyan, binigay ko po ang buong pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At I went through the usual application process. At sa kahabagan niyo po, without taking any medicines po, pinagaling po na ating pinakamamahal na Panginoon sa aking pulmonary tuberculosis. So, nang dalangin po natin pinakamamahal na Panginoon ating beloved pastor, hallelujah. At dito po sa banal na gawain, nakilala ko po aking beloved wife. Before po nila nakilala ating pinakamamahal na Panginoon, meron po siyang weak lungs. But right after po ng
bautismo sa tubig na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinagaling po instantly ang kanyang week lang. Hallelujah. At ito po mga last few years po na diagnosed po siya ng chronic sinusitis. Talagang nagpabalik-balik po kami sa kanyang ENT doctor. At kung ano-ano po ang nireseta ng kanyang doctor, pinapa-undergo pa po siya ng MRI. Ngunit binigay po namin buong pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Wala po siyang ininom na gamot. At sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin po ng beloved pastor, pinagaling po yun ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At alam niyo mga minamahal, aking beloved wife po ay nagtatrabaho po bilang isang English tutor po sa dako po ng sa Alabang po. And ang kanilang pong office ay sa second floor. And because po second floor lamang po kanilang office, inaakyat lamang po niya na hagdan. But without our knowledge po, nagdadalang tao po para siya doon sa bunso naming anak. Nag-i-spotting po siya noon, mga minamahal. At doon po sa diagnosis po ng kanyang OB-GYN, yun nga po nagdadalang tao siya. At doon po sa ultrasound, lumabas mga minamahal na nabubutas po pala ang inuna ng bata. At ang sabi po ng OB na malalaglag po ang bata. Sabi po namin, nalilikluhod po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon na, mahal Panginoon, kung niyo po loobin, ibigay niyo sa amin ang baby na yan. Pakapitin niyo po yan at kung niyo po loobin, gawin niyo po yung baby boy dahil dalawa na po ang aming baby girls po, mga minamahal. Sa unang dalangin ng ating beloved pastor, sa aming pong pananalangin, yun po yung pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagkalooban niya po kami ng isang healthy baby boy po sa kabagay niya. Hallelujah. At nung siya po yung baby naman mga minamahal, nagkaroon po siya ng skin asthma. Ang kanya pong balat ay nagnanaknak. Para po yung nasusunog, especially sa likod po. At ang sabi po ng kanyang pediatrician, binigyan po siya ng mga espesyal na mga gatas po. Mga lacto-free na mga gatas. But to no avail, hindi po yan nawala. Kaya ang ginawa po namin, binigay po namin buong pagtitiwala muli sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang ating pong mahal na Panginoon, ating dakilang manggagamot po mga minamahal. Hallelujah! Sa kabagan natin pinakamamahal na Panginoon sa patuloy ng pagdalot pananalangin, yung po kanyang balat na nasusunog na nagbabakbak po yan, pinalitan po ng makinis na balat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! At mga minamahal, yun din po yung aming baby boy na yun na nung siya po yung nasa around 5 years old, nagkaroon po siya ng speech delay. Nag-stutter po ang kanyang pananalita. Hindi po namin siya maintindihan. Tanging aking beloved wife lamang po ang nakakaintindi ng kanyang pananalita. Pinasok po namin siya sa school para mag-guide po ng mga teachers. And ang sabi po ng guidance counselor, ng psychologist po, na kailangan daw po namin i-undergo ng speech therapy ang aming beloved son. Ngunit yun po ang ginawa namin based po dun sa payo po ng psychologist. Pinila po namin sa St. Luke's. But dahil po, siguro yun po yung kalooban ng ating dakilang Diyos. Pinila po namin sa St. Luke's. Inabutan po ng pandemic. So hindi na po yung natuloy. Ang ginawa po namin, dahil nasa bahay lamang po, patuloy na pananalangin at pag-guide, pagtuturo ng aking beloved wife, nagulat po kami mga minamahal. Yung aking beloved son na hindi po nakapagsalita ng maayos. Naging fluent po yan mga minamahal. Oh, glory to God. Fluent po, especially sa English mga minamahal. Kaya nandiyan po yung dakilang pagbabala na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal na doon po sa aking trabaho, doon po sa isang government agency na yan na kinagkaloob sa akin ng ating minamahal na Panginoon, ang ating dakilang Diyos mula po sa isang simpleng empleyado to supervisor, hanggang maging manager position. Talaga na dyan po yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, alam niyo mga minamahal, before po ako na-promote, in-approach po ako ng aking boss at sabi niya, bakit hindi mo applyan mga vacant managerial position? Sabi ko po, I will try na lang po, boss, dahil kailangan po ng masteral degree. At sabi ko, mahirap po pagsabay ng pag-aaral at bilang isang family man at ang pagtatrabaho po. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinagkalooban niya po ng katalinuhan at within 1 year, natapos ko po yung master's degree na yan sa kahabagan po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. And then I tried to submit po yung aking application, but hindi ko po alam na mayroon po pala akong option. Ang nag-a-apply ay isa ding engineer, but dalawa yung kanyang license. Tapos din siya ng masteral. Kung tutusin, talo ka. Ang sabi ko,
bahala po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya naman po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. After ilang months po, nakalimutan ko na po yung aking application. Nagulat po ako. December po yun, before po magpasko, binati po ako ng aking boss. Congratulations, nakuha mo ang posisyon na yan. Kaya mga minamahal, tayo po mga tunay na anak ng Diyos. Tayo po hindi buntot, ngunit ulo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, nung bago pa lamang po kami na na-save sa banal na gawain, ang ginagamit ko pong sapatos sa pagdalo ay isa pong rubber shoes. Sa pagpasok ko po sa school at pagdalo po sa ating banal na gawain, isang rubber shoes po yan. At sa katagalan po sa paggamit, nabutas po yan. At one time, sa school po yan, umuulan, bumabagyo. So automatic po, pumasok po ang tubig sa sapatos. Inatasan po ako ng aming teacher na manalangin po sa harapan. At ako po yung nag-oblige. Ako po yung nanalangin. Habang ako'y nananalangin, nakita po ang aking mga classmates. Pinagtatawanan po nila ako dahil paghubad ko po na aking butas na sapatos. Pati po aking medyas, butas po yan dahil sa kahirapan. Ngunit hindi po namin yan tinignan. Nagpatuloy po kami sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! At isang araw dumating ang pagpapala na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, sa kabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinagkalooban niyo po kami ng isa lamang pong small business. At alam niyo kung ano yung mga minamahal, pinagkalooban niyo po kami ng mga business po ng mga sapatos. Hallelujah! 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 Kami pinag-aangkat ng mga sapatos. And with its humble beginning, mga minamahal, nag-start po yan sa mga 15 pairs only. But sa kabagan natin, pinakamamahal na Panginoon, umabot na po yan ng 100,000 pairs, umabot na po yan ng Amerika, umabot na po ng Europe, napasok na po namin ang major malls dito po sa Metro Manila. Sa kabagan natin, pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Sino po tayo upang pakitaan ng mga himala natin, pinakamamahal na Panginoon. Ngunit totoo ang turo ng ating beloved pastor, totoo ang pagbibigay, mga minamahal. Hallelujah! Nung kami po'y, mga bata po, kami po'y taga-Tagig, dinadayo po namin ang Marikina. Kami po'y mula Tagig hanggang Marikina, nakatayo po kami sa two buses po yung sasakyan namin. Ganon din po pag-uwi, nakaupo po kami, nakatayo lamang po kami dahil ang hirap po sumakay. Kami po'y malilit na mga bata lamang po. Ngunit alam niyo mga minamahal, hindi po pala lingid sa ating dakilang Diyos, sa ating pagsisikap upang siya'y paglingkuran, palugdan. At alam niyo mga minamahal, sa pagpapala po na ating dakilang Diyos, ngayon po pinagkalooban niyo po kami ng dalawang sasakyan na po. Hallelujah, na amin po nagagamit sa pagdalo sa banal na gawain. Hallelujah. Kaya pinapasalamatan ko po lahat ng pagpapala mula sa maliit hanggang sa malaking pagpapala, physical, financial. Ngunit higit sa lahat, spiritual, kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng pagpapasalamat para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah.